Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Ang pelikula ay nagbubukas sa gitna ng isang masikip na trapiko, kung saan nakita namin si Francois at ang kanyang 16 na taong gulang na anak na si Emile na nag-aaway. Ipinahayag ng binatilyo ang kanyang pagkadismaya, na sinasabing hindi niya gustong sumama noong una. Lumalaki ang kanilang pagtatalo hanggang sa puntong bumaba si Emile sa kotse, na nagudyok kay Francois na sundan siya. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang kalapit na ambulansya na nanginginig sa hindi pangkaraniwang paraan. Kakaibang ingay din ang maririnig mula sa loob kaya agad na inihatid ni Francois ang kanyang anak sa ligtas na lugar. Pagkatapos, bigla na lang, isang mutant na nilalang, kalahating ibon, kalahating tao, ang lumabas sa likod ng pinto. Dalawang opisyal ng seguridad ang sumugod upang pigilan siya, ngunit dinaig sila ng nilalang at nakatakas. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang mag-ama sa isang ospital upang makilala ang may sakit na ina ni Emile, si Lana. Habang naghihintay, nasulyapan namin ang isang bata na tila nagpitik ng dila na parang reptilya. Pagkatapos, sa isang nakakagulat na pangyayari, malalaman natin na si Lana ay nag-mutate din bilang isang nilalang, at may abnormal na buhok sa buong katawan. Lumalabas na ang buong mundo ay tinamaan ng isang alon ng mutasayon, na naging sanhi ng isang malaking bilang ng mga tao na hindi maipaliwanag na mag-transform bilang mga nilalang. Sila ay naging marahas at madalas na nagiging sanhi ng kaguluhan sa publiko, tulad ng nakita kanina sa taong ibon. Isa-isa nang hinuhuli ng mga awtoridad ang mga mutant at inilalagay sila sa mga ligtas na institusyon. Umaasa silang makakahanap ng lunas bago mapahamak ang lahat ng sangkatauhan. Samantala, ayaw makipagkita ni Emile sa kanyang ina, dahil naniniwala siyang hindi na ito ang parehong tao. Takot din siya sa kanya dahil napakamot na siya sa mukha nito kanina pa. Ngunit, tinitiyak sa kanya ni Francois na siya pa rin ang parehong tao sa kaibuturan. Palagi niyang kinakamot ang mukha niya, anak, hindi mo ba natatandaan? Pagkatapos ay isiniwalat ng doktor na isang bagong institusyon ang nagbukas sa kanayunan sa timog na rehiyon at iminungkahi na ilipat sila na doon. Tinanggap ito ni Francois bilang perpektong pagkakataon para takasan ang mapanghusgang lipunan dito, kaya agad niyang tinanggap. Kasunod nito, pinuntahan niya ang kanyang mutated na asawa, habang si Emile ay maingat na nagmamasid mula sa malayo. Ang eksena ay pagkatapos ay pinutol sa ilang linggo mamaya, kung saan lumipat sina Emile, Francois, at ang kanilang aso sa isang bagong tahanan malapit sa kagubatan. Nakahanap ng trabaho si tatay at agad na pumasok sa trabaho, habang si Emile ay pumasok sa isang bagong paaralan. Sa kanyang unang araw, ipinakilala siya ng guro sa harap ng klase. Ang isang mausisa na estudyante na nagngangalang Nina ay binubba siya ng mga tanong kapag nagtanong siya tungkol sa kanyang pamilya. Nagsisinungaling si Emile na patay na ang kanyang ina. Nang gabing iyon, isang malakas na bagyo ang yumunig sa bayan, na nagdulot ng pagkawala ng kuryente at iba pang pinsala. Kinaumagahan, nakatanggap si Francois ng isang emergency na tawag mula sa pulisya, kaya nagmadali sila ni Emile sa kalapit na lawa. Pagdating dito, nakita nila ang buong lugar na selyado ng mga awtoridad. Lumalabas, ang bagyo ay naging sanhi ng pagbagsak ng isang ambulansya sa lawa, na nagresulta sa maraming nasawi. Nang mapansin ni Francois ang isang mutant na lumulutang sa tubig, napagtanto niya na ang kanyang asawa ay dinadala sa parehong van. Tumakbo siya patungo sa lawa upang hanapin si Lana, ngunit pinigilan siya ng mga awtoridad. Pagkatapos ay isiniwalat ng isang opisyal na nagngangalang Julia na ang katawan ni Lana ay hindi pa nakuhang muli, na malamang ay nangangahulugan na siya ay nakatakas sa kagubatan. Nang marinig ito, gamaan ang pakiramdam ni Francois, at umaasa siyang makikita niyang muli ang kanyang asawa. Baka magkamot pa siya sa mukha nila for old time's sake. Kinabukasan sa paaralan, nag-organisa ang guro ng gym ng isang tug-of-war match. Sa sandaling magsimula ito, ang buong koponan ni Emile ay nadulas at bumagsak sa lupa, ngunit mahimalang nagawa niyang patuloy na hamatak ng mag-isa ng sapat para sa kanyang mga kasamahan sa koponan na muling sumama sa kanya at manalo sa laban. Kasunod nito, ang lahat ng mga estudyante ay humanga sa lakas ni Emile na pinili ng bata, ngunit siya mismo ay naguguluhan kung paano niya ito nagawa. Pagkatapos ay siniyasat niya ang kanyang mga daliri at may napansin siyang kakaiba, na nagudyok sa kanya na tumakbo palayo doon. Pagdating sa bahay, gumamit si Emile ng tweezer para hilahin ang maliliit na kuko mula sa kanyang mga kamay.
Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang kamiseta at napansin ang kanyang likod na unti-unting nagiging deform. Nakakagulat ang ibig sabihin nito na nagiging mutant na rin siya. Kinaumagahan, pumunta si Francois sa isang mall kung saan nakasalubong niya si Julia. Habang nag-uusap sila ay biglang naghiyawan ang mga tao sa kanilang paligid. Lumalabas na isang mutant ang nakapasok sa lugar at nagdudulot ng kalituhan na nagsisimulang kumilos. Hinabol ito ni Julia at nalaman na bata pa lang ang gusto ng isda. Gayunpaman, ayaw niyang makipagsapalaran, kaya tumalon siya sa ibabaw ng mutant at sinupil ito. Samantala, tumingin si Francois sa ilalim ng ilang stand at nakahanap ng isa pang mutant, nakita ang takot na mukha nito. Masama ang pakiramdam niya at nagpa siya na huwag ipaalam sa mga pulis. Nang gabing iyon, pumunta si Emil sa isang party kung saan naruroon ang lahat ng kanyang mga kaklase. Natapos ang pag-inom niya ng marami, dahilan para mahulog siya sa kanyang upuan. Nag-aalala, sinubukan ni Nina na bigyan siya ng gamot, ngunit kakaibang dinilaan ni Emil ang kanyang kamay upang kunin ito. Ito ay kakaiba sa iba, ngunit medyo naon nito si Nina. Kaya, tumakas siya sa kakahuyan dahil sa kahihiyan. Kinaumagahan, nagising si Emil malapit sa lawa, natulala at nalilito. Sumigaw siya ng maraming dugo bago tumakbo pauwi. Nang maabot niya ito, nakita niya ang isang balahibo sa loob ng kanyang bibig, na nagpaunawa sa kanya na kumain siya ng isang ibon kagabi. Nagulat ito kay Emil dahil ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging mutant at wala siyang kontrol dito. Nasaan ako? Nang gabing iyon, nagtungo ang mag-ama sa loob ng kagubatan upang hanapin si Lana. Ilang oras silang nagpapatugtog ng paborito niyang musika at sumisigaw para sa kanya, ngunit walang epekto. Sa huli, napagod sila at nakatulog sa loob ng sasakyan. Pagdating ng umaga, nagpasya si Emil na mamasyal kasama ang kanyang aso. Nakita niya ang isang chameleon mutant sa daan, casual na umaakyat sa isang puno. Nakikita mo ako. Sa sandaling iyon, dumating ang Birdman nang wala saan at inatake siya, na nasugatan ang kanyang balikat. Gayunpaman, natigilan siya nang mapagtanto na si Emil ay isang mutant na katulad niya. Kasabay nito, dumating doon si Francois at nagawang kaladkarin siya palayo. Pagdating sa kotse, sinabi niya na pupunta sila sa ospital, ngunit tumanggi si Emil. Ito ay dahil ayaw niyang malaman ng iba ang kanyang katotohanan. Habang nagtatalo ang dalawa, muntik na silang mabangga sa isang kabayo, ngunit napigilan ni Francois ang oras. Ang kabayo pala ni Julia at ang mga pulis ay kasalukuyang nagbabantay ng isang feral mutant. Lumapit si Francois kay Julia at humingi ng tulong sa pagtatahi ng mga sugat ng kanyang anak. Tinanong niya kung saan niya ito nakuha, kung saan nagsisinungaling si Emil na kinagat siya ng aso. Naniniwala sa kanyang kwento, dinala siya nito sa isang nurse kung saan sa wakas ay nakuha ni Emil ang paggamot na kailangan niya. Kinabukasan, ang Bagets ay pumasok sa paaralan gaya ng dati, ngunit hindi siya makapag-concentrate sa kanyang eksperimento. Nang marinig niya ang ilang lab ferrets na tumitili sa malapit, tumayo siya at sinigawan ng mga ito na tumahimik. Nang maglaon, habang pauwi, nahihirapan si Emil sa pagbibisikleta dahil mabilis na nagbabago ang kanyang katawan. Napansin ito ni Nina, ngunit hindi niya ito hinuhusgahan at sa halip ay tinulungan siyang tumayo. Pagkatapos ay iniimbitahan niya ito sa kanyang tahanan at nagsimulang maghanda ng tanghalian para sa kanya. Sa panahong ito, nakahanap si Emil ng isang patay na ibon sa refrigerator at ibinunyag ni Nina na may naghulog nito sa labas ng kanyang pinto kahapon. Nang marinig ito, napagtanto ni Emil na hindi niya kinain ang ibon pagkatapos ng lahat. Iniwan lang niya ito bilang regalo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Nina na iniingatan niya ito upang maibigay niya ito sa mga mutant. Nang gabing iyon, nakahuli si Emil ng ilang isda at inialok ito kay Birdman, na sinusubukang makabisado ang kanyang mga kasanayan sa paglipad. Ang huli ay may mga sugat sa buong katawan, na natamo mula sa masakit na mga landings. Nang makita ang kanyang kalagayan, sinabi ni Emil na may mas ligtas na lugar kung saan siya makapagsanay. Pagkatapos ay dinala niya si Birdman sa kalapit na lawa at nililinis ang mga troso sa tubig. Sa wakas, pinapayagan nito ang mutant na magsanay sa paglipad ng hindi nasaktan ang kanyang sarili. Nang maglaon, sinubukan ni Emil na sumakay sa kanyang bisikleta pauwi, ngunit patuloy siyang nahuhulog. Kaya't iniwan niya ito sa gitna ng kagubatan at nagsinungaling sa kanyang ama na ito ay ninakaw.
Kinabukasan sa paaralan, habang nakikipag-chat si Emil sa kanyang mga kaibigan, biglang nalaglag ang isang ngipin niya. Nahihiya, nagsisinungaling siya na ito ay isang ngipin lamang bago lumayo roon. Pagkatapos ay binisita ni Emil si Bergman, na hindi pa rin nakakabisado ang kanyang mga kasanayan sa paglipad. Patuloy siyang nahuhulog sa tubig, na ikinadidismaya niya. Nang maglaon, habang nag-uusap sila, tinanggal ni Emil ang mga benda sa mukha ni Bergman at natuklasan na ang mga doktor ay kakilakilabot na pinutol ang kanyang tuka. Sa kabilang banda, sina Francois at Julia ay sinusuri ang kagubatan, sinusubukang hanapin pa rin ang kanyang asawa. Hindi nagtagal ay naabutan niya ang bisikleta ng kanyang anak sa gitna ng kawalan, na ikanalitaw niya. Pag-uwi ni Francois, nakita niyang barado ang lababo sa banyo, kaya sinubukan niyang alisin ang nalalabi. Sa kanyang pagkabigla, natuklasan niya ang maraming buhok at ilang kuko, making him realize that his son is also turned into a mutant or just getting hit by the puberty real bad. Pagdating ni Emil sa bahay, hinimok siya ng kanyang ama na sabihin ang totoo. Sinubukan ng binatilyo na tumakas, ngunit hinarap siya ni Francois sa lupa at niyakap siya ng mahigpit. Pinaluhan nito si Emil, at sa wakas ay ipinagtapat niya na nagbabago na siya. Kinaumagahan, binigyan ni Francois ng gamot ang kanyang anak para makontrol niya ang kanyang mga impulses. Pinapayuhan din niya siya na regular na putulin ang kanyang mga kuko at ahit ang kanyang likod para hindi malaman ng mga kaibigan niya ang katotohanan na mas manli siya sa kanila. Nang maglaon, pumunta si Emil sa kagubatan at nalaman na hindi na makapagsalita ang mga ibon. Maaari lang siyang gumawa ng mga ingay ng ibon, na nagpapahiwatig na ang kanyang pagbabago ay kumpleto na. Pagkatapos ay umakyat ang mutant sa isang puno at tumalon ng pananampalataya upang suriin ang kanyang kakayahan. Sa kabutihang palad, nakakalipad na siya ngayon na parang ibon, na nagpapasaya sa kanya. Pagsapit ng gabi, nakilala ni Emil si Nina, at namasyal sila sa mga taniman ng mais. Ang kanilang pag-uusap sa huli ay tumatagal ng romantikong mga liko, at sila ay nagtapos. Sa init ng sandali, hinubad ni Emil ang kanyang kamiseta, at dito napansin ni Nina ang kanyang deformed back. Ngunit sinabi niya na alam na niya ang tungkol dito, at nagpapatuloy siya sa pakikipagtalik sa kanya. Ito ang nagpaparamdam sa akin na dapat silang dalawa ay makulong. Kapag tapos na sila, bumalik sila sa bakuran ng paaralan, at pumunta si Emil sa banyo. Doon, na-corner siya ng isa niyang kaklase, na sinasabing nakita niya sila ni Nina na nagdudumihan sa film. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang aparato at gumawa ng isang matalim na ingay. Nagdudulot ito ng matinding sakit kay Emil, at kapag hindi na niya ito makayanan, kinakamot niya ang mukha ng mga kaklase niya bago tumakbo palayo doon. Dumiretso si Emil sa taniman ng mais, ngunit naalerto na ang mga lokal sa kanyang presensya. Sinusundan siya ngayon ng ilang mga mutant haters na may mga ripple sa kanilang mga kamay. Nataranta, tumakbo si Emil ng mabilis hanggat kaya niya, ngunit naabutan siya ng mga lalaki sa isang nakababahala na bilis. Sa isang punto, babarilan na siya ng isa sa mga mangangaso. Ngunit dumating si Bergman nang wala saan, at inatake ang lalaki, pinatay siya sa lugar. Pagkatapos ay lumipad siya sa himpapawid upang masundan siya ng kanyang kaibigan sa kaligtasan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumawid si Emil sa isang tulay, ngunit pinaputukan siya ng mga mangangaso. Nakalulungkot, ang Bergman ay tinamaan ng ligaw na bala, na naging sanhi ng pagbagsak niya sa lupa. Si Emil ay nagmamadaling lumapit sa kanya at sinubukang tulungan siya, ngunit ang mahirap na lalaki ay namatay sa kanyang mga bisig. Sinisira nito ang ating bayani, ngunit wala siyang oras upang magdalamhati, dahil ang mga mangangaso ay mabilis na papalapit. Kaya, iniwan niya ang bangkay ng kanyang kaibigan at tumakbo sa loob ng kagubatan. Lumipas ang ilang araw ang eksena, at tila nakatakas si Emil. Siya ngayon ay nabubuhay, kumakain ng mga ligaw na berry at iba pang mga halaman. Isang gabi, biglang umulan, kaya nagtago siya sa loob ng isang kuweba. Doon, nakatagpo siya ng isang oso, na nakakatakot sa kanya. Ngunit sa isang nakakagulat na twist, ang oso ay walang iba kundi ang kanyang ina na matagal nang nawala, si Lana. Magkadikit ang ulo ng dalawa para ipakita ang pagmamahal nila sa isa't isa. Pagkatapos nito, dinala siya ni Lana sa isang liblib na bahagi ng kagubatan, kung saan daan-daang mutant na tulad nila ang namumuhay ng payapa.
Tuwang-tuwa si Emil na nakarating sa ganoong lugar kung saan wala nang manghuhusga sa kanya. Ngunit panandalian lang ang kanyang kaligayahan, dahil biglang dumating ang malaking bilang ng mga pulis sa lugar. Ginagamit nila ang masakit na tunog para supilan ang mga mutant at alisin silang lahat. Ang tanging nananatiling ligtas ay ang Chameleon Girl, habang nagtago siya gamit ang camouflage. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa istasyon ng pulisya, kung saan tinulungan ni Francois si Emil na ipahayag na napunta siya sa kagubatan pagkatapos ng sesyon ng binge drinking. Ngunit hindi mapirmahan ng binatilyo ang mga papeles sa pagpapalabas, dahil hindi niya mahawakan ang panulat. Naghihinala ito sa opisyal, ngunit bago siya makakilos, itinulak siya ni Francois sa lupa na natamba siya. Pagkatapos ay pinirmahan mismo ni Francois ang mga papeles, ipinakita ito sa receptionist sa labas, at inihatid ang kanyang anak palayo doon. Pagkatapos nito, sumakay na sila sa kanilang sasakyan at umalis. Hindi nagtagal ay nahuli ng mga pulis ang kanilang pagtakas at sinimulan silang habulin. Ngunit ipinangako ni Francois sa kanyang anak na hindi niya ito hahayaang mapunta sa anumang institusyon tulad ng ginawa ng kanyang ina. Pagkatapos ay nagmaneho siya sa isang bakod at nakarating sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Sa mabigat na puso, sinabihan ni Francois ang kanyang anak na tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Natapos ang pelikula habang masayang nagmamadali si Emil sa kagubatan, umaangal na parang hayop. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panunood.